Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay nagbabalik para sa first reading of the day natin. Pasensya na po kayo, nawalan ako ng net kagabi. Hindi na po ako nakapag third reading of the day, but today I will give you your first reading of the day today. Malasahin lang muna po natin. Yan. Kamusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nakapanood na ng aking first and second reading kahapon. No, ngayon po ay very powerful day. Lagi ako nabubulol sa powerful, no? Ngayon po makikita po natin kung ano po ang makikita natin dito sa ating first reading of the day ngayong Martes. Pili po tayo ngayon ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Yan, reshuffle muna po natin para ma-make sure natin na hindi ito ang nabunot natin kahapon, or kung mabunot man po natin yan, at least alam nyo na binalasa natin ang baraha. May mga bumagsak. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 po, no? Pipili pa po tayo ng 4. Okay, so 4 na lang kasi may bumagsak pa, no? So 1, 2, 3, and 4. Okay. Palitan natin ang una nating card. Inner voice and intuition. Sa ngayon po ay nakikita ko po na itong taong to ay somehow talking to himself. Kinakausap niya po yung kanyang nararamdamang konsensya, no? Ito pong taong to ay nagtitigas-tigasan lang sa outer, pero yung inside niya po, sa totoo po lang, ay lumalambot na rin po, no? Or most of the time nararamdaman niya po yung paglalambot ng kanyang puso. Alam niyo po, nagtitigas-tigasan lang po ito, pero someday lalambot din po ang puso nito na matigas at hihingi din po sa inyo to ng tawad. It will only take time, but it will happen. Mangyayari po yan sa tinakdang panahon, ano? Sa ngayon po, parang ang pakiramdam nyo walang pag-asa to na humingi ng tawad, pero sa susunod po, sinasabi ko sa inyo, there will come a time na hihingi po ito ng tawad sa inyo. Yan, there's new feelings. Marirealize na rin po na yung ginawa niya sa'yo, yung
ang pinagdesisyonan niya ng bagong pakiramdam ay sooner or later po ay marirealize niya yung impact sa buhay niya, no? Hindi man po niya marirealize or nare-realize sa ngayon, but there will come a time na marirealize niya po lahat ng maling ginawa niya sa iyo. As a matter of fact, sabi ko nga po sa iyo, unti-unti sa puso niya, sa sarili niya, alam niya po na lumalambot din po yung puso niya most of the time ngayon lately, no? Pero pinipigilan niya po because ito na lang po yung natitira sa kanya, no, para hindi siya lumambot, no? Pinipigilan niya, pinapatigas niya pa, pero eventually po hindi niya po malalabanan ito, no? At darating ang araw na lalambot ang matigas nitong puso at hihingi din siya ng tawad sa inyo. Marami po siyang naging desisyon na hindi pinag-isipan. Sabi ko nga po sa mga readings ko, no, na quick decision, bahala na bukas decision. Ito yung mga decision na masarap yung pakiramdam ko ngayon. Masarap yung pakiramdam ko ngayon. Masarap yung feelings. So, go. No, ganyan po yung nangyari sa kanya na pakiramdam niya porket nakaramdam agad siya ng masarap yung pakiramdam niya, yung feelings niya masarap, ginoo niya na po agad without even analyzing things or hindi niya na-realize yung mga decision o impact or consequences ng mga decision sa kanya, no? Bigla na lang po siyang umalis. Actually, sudden shock sa inyong lahat ang pag-alis nitong taong to. And hindi nyo rin po inimagine na kaya niya pong gawin sa inyo ito, no? Sa pinagsamahan nyo, hindi mo po akalain talaga na magagawa niya sa ito. At yun po yung naging masakit sa iyo kasi nagtiwala ka po ng buo sa taong ito. Feeling mo po na take advantage ka, feeling mo po talaga naloko ka, and most of the time, ito po yung iniiyak mo na hindi mo po kasi akalain na yung taong minahal mo ay naging ganito, no? Naging halimaw na po sa paningin mo. Yung tao na dating mahal na mahal mo po ngayon, halimaw na sa harapan mo. Naging materialistic siya, hindi mo inakala kasi okay naman kayo noon, wala naman kayong problema, but ngayon, ayan, naging materialistic po siya at talagang nagbibinata ito or nagdadalaga ito, no? Talagang makikita mo yung shift talaga ng pagkatao niya from this simple person to boom, anong nangyari? Parang hindi na siya yung taong minahal mo. Lahat po ng gawin mo ngayon or lahat ginawa mo para sa kanya, para maibalik siya sa dating siya, pero na-realize mo po na hindi na siya babalik sa dati or hindi na po siya yung talaga, parang ang laki-laki na po ng pinagbago niya sa buhay niya. And as a matter of fact, hindi mo po akalain na mangyayari sa kanya yung ganito, no? Ang pakiramdam mo po ay no? Parang pakiramdam mo po anong nangyari. Pinifeel ko yung energy niya, pero parang gulat na gulat ka po. Hindi mo po akalain na darating po ito sa inyo, no? Hindi mo po akalain na darating ito sa hindi inaasahang oras at panahon. Akala mo po talaga forever na kayo, pero hindi daw pala. Ang dami mo pong sinakripisyo sa taong to be honest with you. Hindi mo po akalain na darating ang isang araw na masasaktan ka ng taong to at lolokohin ka ng taong to, because to be honest with you, napakadami nyo po talagang plano sa buhay, napakarami nyo pong pinagplanuhan, napakadami nyo pong gustong mangyari sa relationship nyo at bigla na lang nasira sa isang iglap, no, na hindi nyo po inaasahan na masisira, no. Actually,
Iyon po yung isa sa mga iniinda mo no, na parang itinapon na lang po niya yung ganong plano nyo, pinagsamahan nyo para sa isang taong walang kakwenta-kwenta na nakilala niya lang dyan lang, no? Marami na rin pong wag mo pong intindihin kung may mga taong pinag-uusapan ka na nagmukha kang tanga or mga tao na pinipilit kang i-down, no? Let them be po. Hayaan mo po, kapitan mo po ang sarili mo at ang Panginoon. Yan lang po ang tanging mong anuhin. Yung mga tao po na tunay na nagmamahal sa iyo, hindi ka po niyan pagtatawanan, hindi ka po niyan i-judge. Yung mga tao naman po na hindi ka naman kilala, yun pa po yung masyado ma-judge sa iyo, no? Kaya hayaan mo lang po sila, let them be. Kung saan sila sasaya, hayaan nyo lang po sila ating na mga nakapagpasaya ka pa ng tao. There's freedom and explore, no? Nag-explore po ang taong ito kasi sabi ko nga sa iyo, maybe this person talagang may pagka-umay factor po siyang naramdaman sa inyo, na wala yung spark, na wala yung kilig, na wala yung adventure. So far, talagang makikita po natin dito na talagang nagkamali po ang person na ito sa iyo. Ang dami pong na-miss na chance, na loss of opportunity, marami kayong plano talaga na nawala na lang talaga at talagang inaloy na lang ng dagat, inanod na lang po ng dagat, no? Yun po yung masaklap kasi ang gaganda ng plano nyo and yung buhay nyo sana ay maayos naman at lahat ng suporta po, hindi ka po nagkulang sa taong to, bagkos talagang sinuportahan mo po to all the way. Ngayon po may nararamdaman din naman siyang disappointment, na hindi din po natuloy yung mga bagay-bagay, pero ayaw na lang din po niyang dibdibin, ayaw na lang po niyang makaramdam ng lungkot, ayaw na lang po niyang makaramdam ng mga panghihinayang, no? Pero sa totoo lang po, kahit ayaw niyang ramdamin ang mga bagay niyan, mararamdaman niya po yan sa mga susunod na araw. There's group conflict, lalo na po pagka nag-aaway po sila ni Chabilitang Palaka, lalo na po kapag si Chabilitang Palaka ay nagiging halimaw, nagiging halimaw si Chabilitang Palaka. Nakukumpara ka po niya, paano po yung samahan nyo. Alam nyo po, sinisisi ka niya sa maraming bagay, marami po siyang inano sa'yo, no? Binintang, yun yung word na binintang. Pero sa totoo lang po, pag nag-aaway sila, nare-realize at naiisip ka pa rin po ng taong ito. Pinili niya po kasi mga makabundong bagay. Akala niya po sasaya siya doon. Akala niya po magkakaroon siya ng peace of mind doon, ng buhay na sarili na at tahimik. Hindi niya po alam na yung buhay na pinangarap niyang tahimik ay nasa iyo na. At ang buhay ngayon na magulo at puno ng gulo ay yun ang pinasok niya. Yan ang pantinding pagkakamaling hindi niya inakala. Ayun, ang dami mo na pong sinakripisyo sa taong to be honest with you. Sayang, no, kasi hindi niya po nakita yung mga bagay na sana ay sinakripisyo mo para sa samahan nyo at tumagal kayo at maging masaya yung relasyon nyo. Pero parang tinapon niya lang po ng parang bula, no? Huwag ka pong mag-alala, hindi ka po pababayaan ng Divine Universe. May reward pong nag-aantay sa iyo, no? Hindi niya po kakayanin pag ikaw ay nagmahal ng ibang tao. Pero huwag ka po mag-alala, kapatid, kapit ka lang po kasi may nakikita pa po ako dito na sasaya ka pa po at magiging buo pa po ang buhay mo ngayon. Siya po ang mamumblema kasi siya po ang may hindi kayang makita kang masaya at may kasamang iba. Moving on, leaving behind, siya po yung umalis sa'yo, pero balang araw, siya po yung magmamakaawa sa'yo pag nakita na po niya na nakuha ka na po ng iba at masaya ka na po sa piling ng iba. Yun po magsisingkin lalo sa kanya lahat ng mga sinayang niya po sa buhay. Sa ngayon po, nare-realize naman yan kaya lang may excess pride and punishment, no? Lahat po ay dinadanas niya ngayon, lahat po ng mga masasakit na pangyayari, tinitiis niya po, no?
Kasi po masyado siyang ma-pride. Ayaw niya pong tanggapin na siya po ay nagkamali. There's fear of change, kaya playing safe lang po ito ngayon. Natatakot din po siya na magkamali siya pa further sa mga susunod na panahon. Kaya po ito ay nag-status ko lang, playing safe lang siya. There's fear of change. Iniisip niya rin po yung pag-iwan niya sa iyo at pag-move forward niya. If nagkamali daw po ba siya or talagang hindi daw niya iniisip na pwedeng mangyari na siya ang balikan ng tadhana dito. Pero sa ngayon po, nangyayari na yan. Hindi lang po niya iniinda because of too much pride na nakabalot sa kanyang katawan. Pero there will come a time, I tell you, nalalambot din po ang matigas nitong puso at darating din ang oras na hinihintay mo, nahihingi po ito ng tawad sa iyo or hindi mo po siya humingi ng tawad. He will talk to you in a nice way and isisettle niyo po yung mga bagay-bagay at magkakausap din po kayo ng maayos. That's it for your first reading for today. Kamusta po kayong lahat? Nag-resonate po ba sa inyo? And if you do, please give me a like and comment down below para nagkakaalaman din po tayo ng connection. At ang feelings nyo, gusto ko rin pong makita. So, ayan po, maraming salamat po sa inyo sa patuloy nyo pong pag-iintay sa akin. Mamaya po ay pagkatas ko po itong i-edit ay hahanap po ako sa labas ng signal para po ito ay aking ma-upload. Ayan, So, maraming salamat po sa inyo. To all my solid, ever solid loyalista, to all my Lady Elena friends, family, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Huwag po kayong malulungkot. And for those of you, my subscribers, who wants to know if this energy is really for you, you can follow me and message me at my only legit and official FB account. That's Lady Elena. Nasa dulo po yan na ating video. Yan po ang aking official and legit account na pwede nyo po akong kontakin. And sabi ko nga kanina, you can follow that para if mag-random calls po ako sa aking mga followers, malay nyo po, isa po kayo sa aking makamusta. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And please, no skipping of ads. Huwag nyo rin pong skip from start to finish. Tapusin nyo po yan para yung connection po natin ay masagap ko ng buong buo. Ayan po, for those of you who wants to give me a super thanks, I would really love and appreciate that po. Thank you so much po. Life is short, don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe. Just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayo malulungkot. Magsa-second reading of the day ako today. Kahit po walang internet, I will do my best na makahanap ng way ma-upload ito kahit si Hodang pumunta ako sa labas para ma-upload to after edit. Okay? Maraming salamat po sa inyo. God bless you everyone. Enjoy your Tuesday and enjoy this very powerful reading ngayong umaga na ito. Maraming pong salamat and may God bless you all. Have a happy heart and enjoy your Tuesday. Thank you everyone. God bless you. I love you all.